harap at ilid ang ating prayer. Okay, magsiupo po tayong lahat. Tayo mo na namin. Lord, ingatan niyo po kami. Gabayan niyo po kami ngayong araw nito. Kayo pong sama muna sa amin. Jesus, may name we pray. Amen. Amen. Magandang araw, class. Magandang araw po. Okay, bago kayo maupo, pakipulot muna yung mga kalat na nasa inyong paligid at pakiayos ang linya ng inyong mga upuan. Ngayon, handa na ba? Opo. Okay. Bago tayo dumako sa ating talakay ngayong araw, ay nais ko munang malaman nyo ang mga ilang alituntunin dito sa ating silid-aralan. Una, makinig sa guro. Pangalawa, itaas lamang ang kamay kapag nais sumagot o kung may sasabihin. Pangatlo, mahigpit kong ipinagbabawal ang paggamit ng inyong cellphone. Pang-apat, igalang ang bawat isa. Naiintindihan ba ang ating alituntunin? Opo. Okay, very good. So, Miss Secretary, meron bang lumiban ngayong araw? Wala pong lumiban ngayong araw, ma'am. Okay, nakakatuwa naman. Dahil dyan, tuturuan mo kayo ng clap A. Okay? Ako muna, tapos kayo naman ang susunod. 1, 2, 3, 1, 2, 3, A. Ganun lang. Kayo naman, tayo. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A. Very good. Ang galing. So, bago tayo dumako sa formal nating lesson ngayong araw, ay nais ko munang tanungin kung ano ba yung ating tinalakay na lesson nung nakaraan. Anyone? Yes, Edmond? Ano yun, Edmond? Sektor ng industriya, magaling. Magbigay ng halimbawa ng sektor ng industriya. Yes, Danica? Pamimina, ma'am. Magaling. Ano pa? Yes, Victor? Pagko-construction. Okay, magaling. Tama ang lahat ng inyong sinabi. Maraming salamat. So ngayon, bago tayo dumako sa ating lesson ngayong araw, ay magkakaroon muna kayo ng activity. Handa na ba kayo? Opo. Okay. Meron akong inihandang mga larawan dito. So, ang ipapakita kong mga larawan, sasabihin nyo lang kung ano ang nasa larawan o kung ano yung mga ginagawa ng nasa larawan. Naiintindihan ba? Opo. Okay. Ang unang larawan ay yes, Edmond. Pangangaso po. Pangangaso. Magaling. Bigyan natin siya ng isang palakpak. Okay. Pangalawa naman, anong nakikita niyo sa larawan? Yes, Victor. Gumagawa po ng bahay at pangangaso rin po. Okay, very good. Ito naman. Pangatlong larawan. Anong nakikita nyo? Anong napapansin nyo sa larawan na pangatlo? Yes, Edmond? Pagsasaka po. Pagsasaka? Very good. Ang galing nyo. Ito naman ang huling larawan. Yes, DJ? Paggawa ng armas. Very good. So, base sa apat na larawan na pinakita ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang ating bagong tatalakayin ngayong araw? Yes, Danica? May kinalaman po ba ito sa kultura, ma'am? Tama, magaling. Ano pa? Sino pang may idea sa inyo? Yes, Victor? Patungkol po ba ito sa pamumuhay ng sinaunang panahon? Tama, magaling. So, ang ating topic ngayong araw na ito ay patungkol sa evolusyong kultural ng Asia. So, ano nga ba ang evolusyong kultural? Pakibasa, DJ.
Evolusyon kultural. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-unlad sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga unang tao, dulot ng pakikiayon sa mga pagbabagong naganap sa kanilang paggawa ng kasangkapan, panirahan, at uri ng kanilang kabuhayan. So sa tingin nyo class, nung unang panahon, ano yung gamit nila? Ano yung mga ginagamit nila nung unang panahon? Yes, Victor? Bato. Bato, tama. Yes, Danica? Mga kahoy at apoy, ma'am. Very good. Ang galing. So, prehistoriko, ito ay tumutukoy sa yugto ng kasaysayan na wala pang naisusulat o naitala ang mga sinuunang tao. So, nung unang panahon, wala pang pagsusulat na nangyari, kaya hindi na itala yung mga pangyayari noong unang panahon. So, meron tayo ditong 3 batayan ng mga pangyayari sa prehistoriko. Pakibasa ang una, Edmond. Artifacts o mga naiwang gamit ng mga sinaunang tao. Pangalawa, Danica. Fossils o mga labi ng mga tao at hayop. Tama. Number 3, Victor. Mga cave at paintings. So, sa tingin nyo, dito sa cave painting, ano ang ginagamit nilang pang-ukit or pang-buhit sa kanilang painting na nagawa? Yes, Edmond. Mga matatalas na bato. Tama. Very good. So, may dalawang proseso ang naganap noong panahong prehistoriko. Una ay ang evolusyon o sapientization. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng kasalukuyang uri ng tao ng kakayahan upang makalikha ng mga bagay sa kanilang paligid. So, ang panahong prehistoriko ay nahahati sa dalawang panahon. Ito ay ang panahon ng bato at panahong metal. So, ang panahon ng bato ay nahahati ito sa Paleolitiko, Mesolitiko, at Neolitiko. So, unahin natin ang panahon ng bato, which is ang Paleolitiko. Pakibasa, Victor, ang Paleolitiko. Paleolitiko o Old Stone. Hango sa salitang Greek na palayos na ang kahulugan ay luma at litos ang kahulugan ay bato. Okay. Sa panahon ng Paleolitiko, ang mga gamit nila ay gawa sa bato, magaspang, at dito rin sa Paleolitiko ay natuklasan nila ang apoy. So, ginagamit nila yung apoy para magpaliwanag sa kanilang kuweba at saka para na rin iligtas yung sarili nila sa mga mababangis na hayop. So, pangalawa, Mesolitiko, pakibasa, DJ. Mesolitiko o gitnang panahong bato. Ang salitang Greek na mesos na ang kahulugan ay gitna at litos na ang kahulugan ay bato. Okay. So, ang Mesolitiko, dito sa Mesolitiko, ang kanilang tirahan ay hindi pa permanente, di ba? Hindi pa permanente, pero sila ay marunong ng mangisda. Tapos nagpapaamo rin sila ng mga hayop. So, Neolitiko next, Danica. Neolitiko. Hango sa salitang Greek na neos, na ang kahulugan ay bago, at litos na ang kahulugan ay bato. So, dito sa Neolitiko, nagsimula na yung mga sinaunang tao na magtanim at mag-alaga ng mga hayop para sa kanilang pagkain. So, sa Paleolitiko, idadagdag ko lang, yung mga tao dyan noong unang panahon ay may ituturing na nomadiko or walang permanenteng tahanan. Kasi, hindi pa sila marunong magtanim niya noon. Kaya, kung nasaan yung pagkain, palipat-lipat sila para sa kanilang resources. So, dito naman tayo sa panahong metal. Panahong metal, nahahati ito sa tanso o copper, bronze,
at bakal o iron. So, ang una dito sa panahong metal ay ang panahong tanso o copper. Ito ay unang uri ng metal na ginamit ng tao. Pagpapanday ang tawag o proseso sa pagtunaw ng metal. So, dito sa panahong ito yung ginagamit nila ito sa paggawa ng alahas, ng kanilang armas. So, next is panahong bronze. Pakibasa, Edmond. Panahong bronze. Tinatawag itong yellow copper. Barter ang tawag sa pakikipagpalitan ng mga produkto. So, dito sa panahon ng bronze or yellow copper ay nagkaroon na ng pakikipagpalitan ng produkto. Next is panahong bakal o iron. Pakibasa, Victor. Panahong bakal o iron, naging laganap ang paggamit ng iron dahil sa marami ang nakukuhang supply. Okay, sabi dito, mas laganap yung paggamit nila ng bakal dahil mas marami yung nakukuha nilang supply kumpara sa nakukuha nila sa copper o kaya naman ay tin. So, naiintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong araw? Opo! Okay. Base sa tinalakay natin ngayong araw, masasabi niyo ba na ang tanging permanente lang dito sa mundo ay ang pagbabago? Opo. Bakit, Danica? Dahil ang lahat po ng bagay or pangyayari sa mundo is nagbabago. Yes, tama. Tulad nga ng ating kultura. Dahil sa paglipas ng panahon, ay nagkakaroon ng inobasyon yung kultura natin. Tama ba? Opo. So, nauunawahan ba, class? Opo. Okay. So, ngayon, magkakaroon kayo ng gawain. So, bibigyan ko kayo ng happy face and sad face. Ay, mali pala ito. Ito, happy face and sad face. So, bibigyan ko kayo ito. Okay. So, pakibasa ang panuto ng ating activity. Yes, Edmond? Panuto, ipapangkat ko ang grupo. Ipapangkat ng guro ang klase sa dalawa. Magbigay ng masaya at malungkot na litrato ang guro. Itaas ang litrato masaya kung ang pangungusap ay tama at malungkot na litrato naman kung ito ay mali. Okay, so number 1, natuklasan ng apoy sa panahon ng Neolitiko. Apoy, Neolitiko. Natuklasan ang apoy sa panahon ng Neolitiko. Okay, tama. Dahil, kailan natuklasan ng apoy? Anong panahon ito? Yes, Edmond? Paleolitiko po. Very good. Okay, so next question na tayo. Nagkaroon ng permanenteng pamayanan sa panahong Paleolitiko. Very good. Ang galing naman. Anong panahon ba ito, Victor? Anong panahon? Mesolitiko. Yes, Danica? Neolitiko. Maraming salamat, Victor. Ano po? Neolitiko po. Okay, very good. Neolitiko. So, pangatlong tanong. Panahong metal ang huling yugto ng ebolusyong kultural. Ano yung sagot mo, Victor, talaga? Masaya? Ay, malungkot ko na. Okay, very good. Ano ang huling yugto ng ebolusyong kultural? Yes, Danica? Panahon ng bakal po ba, ma'am? Okay, very good. So, pang-apat, ang gamit ng mga tao sa panahong Mesolitiko ay karaniwang gawa sa tinabas o tinapyas na bato. Victor, DJ, anong sagot? Okay, si Danica at si Edmond ay tamang sagot. Bakit mali ang sagot mo, Victor? Ma'am, nagkamali po ako ng
pagsasalaysay sa binasa kami. Okay. So, ang tama po ito ha, tama. Gawa siya sa hinabas o pinapyas na bato noong panahong Mesolitiko. So, dito na tayo sa last number. May ituturing na nomadic or nomadiko ang mga sinaunang tao noong panahon ng Paleolitiko. Okay, very good. So, magbibigay ako ng isa pang activity kung saan magbibigay ako ng bola sa inyo at habang tumutugtog ang musika ay kailangan pagpasapasahan nyo yung bola. At kapag huminto ang musika, kung sino man ang nakahawak nitong bola na to, ay siya ang sasagot sa aking katanungan. Maliwanag ba? Okay. Sandali lang. Ito ko ay magpapamusik. Yes, Danica. Okay. Okay. Tutukuyin mo lang ang aking tanong kung Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, or panahon ng metal. Okay, number 1. Pagkakaroon ng malawak na kalakalan. Pagkakaroon ng malawak na kalakalan. Mesolitiko, ma'am. Pagkakaroon ng malawak na kalakalan. Panahon ng metal po. Very good. Bigyan natin siya ng 8 clap. 2, 3, 1, 2, 3, 8! Pangalawa naman. Asan ang bola? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, si Danica ulit. Okay, pangalawang tanong. Nagkaroon ng permanenteng tirahan sa panahon... Okay, sorry. Pagkakaroon ng permanenteng tirahan, sistema ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Neolitiko po. Very good. Okay, next. Okay, DJ. Panahon kung saan natuklasan ang apoy. Panahon kung saan natuklasan ang apoy. Paleolitiko. Very good. Bigyan natin siya ng 8 clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8! Okay? 1, 2, 3, go! Okay, Edmond. Mukhang nag-enjoy kayo, ah. Number 4, nalinang ang pagpapanday ng tanso at pagtuklas ng bronze o bakal. Panahong metal. Very good. Bigyan natin siya ng 8 clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8! So, last na tanong na. Asan ang bola? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, Victor, tumayo ka. Okay, para sa huling katanungan, ang pamumuhay ay maituturing na nomadiko. Anong panahon ito? Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, or panahon ng metal? Paleolitiko. Sigurado ka? Neolitiko. Sigurado ka? Mesolitiko. Yung totoong sagot, nomadiko. Panahon ng binasa. Maraming salamat sa iyong sagot, pero mali. Yes, Danica. Paleolitiko, ma'am. Okay. So, base sa ating tinalakan ngayon, class,
kahalagahan ng ebolusyong kultural? Yes, Danica? Anong kahalagahan ng ebolusyong kultural? Mahalaga po yung evolution cultural dahil mas nagiging improve po yung mga gamit natin or mas napapadali po yung buhay natin. Okay, very good. So, magkakaroon kayo ng activity. Okay, magkakaroon kayo ng activity, ay ng quiz, I mean. Ito ang, meron maglabas ng 1/4 sheet of paper. Okay. Isulat ang tamang pagkasunod ng 3 yugto ng panahon ng bato at isulat sa bawat yugto yung pangyayari ng panahong iyon. Naiintindihan ba ang kalungkot class? Yes. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para matapos ang inyong quiz. Okay, tapos na ba class? Di pa po. Okay. Meron na lang kayong 2 minuto. Dapat magkakasunod yung 3 yugto ng panahon ng bato, ha? Hindi pwedeng bali-baliktad. Okay, tapos na ba, class? Sino nang tapos? Pakitaas ang kamay. Okay, akin ang papel, Victor. Akin ang papel. Okay. Para sa inyong takdang aralin, ay gusto kong mag-research kayo about sa World War I. Naintindihan ba? Yes. Isusulat nyo yan sa 1 whole sheet of paper na ipapasa nyo bukas. Maliwanag ba, class? Opo. Okay? Pwede bang tumayo ang lahat? Okay. Goodbye, class. Goodbye!